Hi! Welcome to Love Advice ni M. Atin ngayon pag-uusapan paano gagawin mo kapag men in uniform ang special person mo. Alam naman natin ang pakikipagrelasyon sa isang men in uniform ay grabe ang dynamics nito. Dahil kailangan nito ng matibay na pagtitiwala at matured mindset. Kasi ang pakikipagrelasyon sa isang men in uniform ay medyo kailangan ng mga ganung bagay ay malakas ang pagtitiwala mo kasi meron silang biglaang deployment, limited communication, at syempre, especially, risky ang trabaho nila. So, kung ang boyfriend mo or girlfriend mo ay men in uniform, well, you better watch this video para makatulong sa iyo at magkaroon ka ng idea paano mo i-handle ang situation mo. Okay, number 1. Kailangan mong intindihin ang klase ng trabaho niya. Kasi the moment na pinasok mo ang relasyon na to, ay very challenging talaga. Kasi una, number 1, pag malayo na siya sa'yo, hindi niya kontrolado ang sitwasyon niya. Bawal mag-phone sa trabaho niya. Masalo kung may training sila. At number 3, huwag kang mag-overthink. Hindi ito nakakatulong. Dinidistract mo siya, ini-stress mo siya, parang kung love na love ka niya. Tapos, nag-overthink ka. Mapapagod siya. Mamaya nasa labanan siya. Mag-cause pa to sa kanya ng distraction. So, avoid to. Number 1, intindihin ang trabaho niya. Number 2, build a strong trust. Ibig sabihin, kailangan ng matibay na pagtitiwala. Iwasan ng selos, huwag mag-overthink, kasi isipin mo na lang nasa trabaho siya, nasa bundok siya. Hindi mo alam kung ano yung everyday life niya doon, paano siya natutulog, ano yung klima doon, samantalang ikaw nasa bahay ka. So, instead na mag-isip ka ng negative, mag-alala ka na sana okay siya at mag-pray ka na lang. Iwasan ng selos, kailangan na matibay na pagtitiwala. Kasi baka mag-end up pa kayo maghiwalay kapag selos ka ng selos. Kasi hindi nila need ng distraction. Sanay silang mag-isa. Ang kailangan nila home. Yung pwede nilang uwian at magiging safe place nila. Number 3, be emotional independent. Ano ba ibig sabihin nito? Huwag mo siyang gawing mundo. So, once na na-deploy siya, make yourself busy. Huwag ka magpaka-depress kasi uwi naman siya. Kailangan maging happy ka kung nasan siya. Wait mo na magkaroon ulit kayo ng communication. Antayin mo kung kailan ulit kayo magkikita. At habang wala siya, okay, makipag-communicate ka, makihalubilo ka sa friends and family mo. At least, alam niya na okay ka kahit wala siya. So, yon, be emotionally independent. Okay, number 4, clear communication. Ano ba yung clear communication? Ito na yung time na meron siyang chance na magkausap kayo. At yung maiksing panahon ng pag-uusap nyo or minuto na yon, iset nyo yung boundaries nyo, iset nyo yung gaano kayo kadalas mag-uusap, iset nyo na yung mga issues nyo. Huwag nyo sasayangin yung oras na to. I-enjoy nyo to. Okay? Lahat ng concerns mo, sabihin mo na. Para mawalan man kayo ng communication, okay kayong dalawa. So guys, eto nga, number 5. Kailangan ng prepare for distance. Ano ibig sabihin nito? Dito na pumapasok ang sinasabi ko nga na emotionally strength, patience. Bakit? Kasi biglang deployment, limited communication, at least ang job niya. Hindi siya basta-basta makakagalaw doon. Kailangan mo magtiwala. Kasi may chance na hindi kayo magkita ng months or weeks. So, be prepared for that.
Okay? Kung boyfriend mo, men in uniform, be prepared for that. Don't ask for too much. Alam mo ang pinasok mo. Okay, support system. Ibig sabihin nito, as a partner, kailangan ready ka. Ready ka sa pressure, sa risk, sa everything. Ideal pa nga kung ikaw single ka at yung boyfriend mo or partner mo is not married at ikaw talaga yung legal niya, mas ideal na kilala ka ng family niya, kilala mo rin yung family mo. Ay, kilala mo yung family niya, kilala ka rin ng family niya. Kasi yun yung mangyayari na at least alam mo yung nangyayari sa kanya or whatever happened sa kanya. So guys, etong mga sinabi ko, kung may boyfriend ka or in a relationship ka in a sundalo or men in uniform at hindi mo alam ang gagawin mo, well, you better watch this video, baka makatulong to sa'yo. So, thank you for watching. I hope you like the video and follow and subscribe. Thank you.